Good day everyone, we are the group 3 from BEd2C. So we will be presenting the properties used to group and store materials. So we have here 3 specific objectives from revised Bloom's taxonomy. Ano, nawawala nga ako. So the first objective is define and describe materials based on their observable properties such as absorb water, float, sink, and undergo decay. So the first objective we use from revised Bloom's taxonomy is remembering and understanding. This is defined and described. So these objectives focuses on developing the learner's ability to recall and describe the observable properties of different materials. So at this cognitive level, the students identify materials and understand basic scientific concept by observing, naming, and explaining their characteristics. So proceed po sa number 2. Jessa. Jessa, ikaw na. I'm sorry po. Dito na po tayo sa pangalawang objectives. Classify the importance of properly grouping and storing materials with a guided discussion and reflection activity that focuses on decision making and problem solving. So dito daw is kailangan i-classify yung importance ng mga materials, kung paano yung tamang pag-grouping sa kanila at pag-imbak ng mga materials para mapanatili yung kaayusan ng isang lugar o kaligtasan tulad ng mga schools or kaya sa bahay lang natin. Sa pamamagitan ng maayos na pag-aayos or pag-imbak ng mga materials is mas mapapanatili natin yung kaligtasan ng isang lugar na kung nasaan yung mga materials. So the third objective is create the effects of decaying materials on health and safety through a visual presentation of complex steps. This will help promote awareness and responsible system. So the revised Bloom's taxonomy use is used. So at this highest level of cognitive learning, students use what they have learned to design and produce something original. So the goal of this activity is to help learners about how decaying thing can be bad for our health and safety. So sa pamamagitan ng paggawa nila ng poster or visual presentation, they will understand what happens when things start to rot or break down. And they will also learn how decaying things can make people sick, cause of bad smells, or even bring germs. Okay po. Proceed na tayo sa teaching and learning procedures, di ba? Tama ba? O sasabihin na din yung Janelle. Yung ginamit yung integration. Yes, sasabihin na doon. Ay, mahalaga ito. Okay po. Proceed na po din. Next is yung horizontal alignment. Dito yung integration horizontal alignment is yung different subject pero same na grade level. Dito is yung isa sa horizontal alignment is yung maritime educational pantahanan at pagkabuhayan for industrial arts and system of management. Nagagamit ang dalawang system panitong English at Greek. Dito, once na complete yung kapag nag-test kami ng sick and food, dito namin i-measure yung water para ma-identify yung fairness ng yung kapag nagsukat namin. Or para ma-identify namin kung sino yung unang na lumubog at sino yung mas matagal na lumubog. Meron din kami activities na sa TLE namin na connected din sa yung measurements ay kinakailangan pag magawa ninyo activities na yun. Next, yung pangalawa. Ayun, next naman po is
matatag English. For ito yung nahanap ko sa matatag, which is describing in use and appropriation the adjective. Describing the properties of objective po siya. So, mali yung nakalagay po dito ng hard, soft, and rough, and smooth. So, dito, i-describe mo nga, katulad na sinabi ko kanina, i-describe kanina na kung ano ba siya, kung ano yung water niya, and fluxic niya, and under decay niya. Parang i-describe mo kung ano bang meron dun sa kanilang tatlo. And next is reading and understanding simple. So, hindi na po kasama yung product label sa hindi ko naayos. Pasensya na. So, dito, reading and understanding. Parang, mag-ano kami na may nakalagay po doon na, parang explaining kung ano po ba siya, kung ano yung meron po sa water and kung sige po. And sa, dito. Next po. So, proceed na po tayo sa teaching and learning procedures. Tama? Tama ba, everyone? Teaching and learning Yes. procedures. So, doon na tayo sa letter A, activating prior knowledge, till A1, minds and moods. So, learners will define and describe different materials and share what they know about their properties, such as absorb water, float, sink, or decay. So, yung mga materials na gagamitin namin dito is pictures, such as yung sponge, plastic, paper, and leaves. And the other one is mood cards. So, dito sa mood cards, gagamit kami ng mga iba't ibang emojis. So, tatlo yung emojis na gagamitin natin. So, makikita natin siya dito sa directions. So, sa directions, tell the class, we will look at some common materials and think about what happens to them in real life. You will answer a few questions and connect your ideas to what you see in the pictures. So, dito na kami magpapakita ng mga materials after namin, wait lang. Dito na pala kami magpapakita ng mga materials. So, magpe-present kami dito ng mga images, sponge, plastic, paper, leaves. And encourage close observation of texture, color, and condition. So, dito i-encourage namin yung mga students na i-observe kung mayroon bang nangyari sa mga materials na ipinakita namin once na inilagay namin siya sa water or hinayaan sa labas. So, meron din kami provide na as guiding questions. So, yung first bullet is, which materials do you think float when placed in water? So, ito ba ay sponge, plastic bottle, paper, or leaf? Second bullet is, which of these can absorb water? What happens if food, paper, or leaves are left outside for many days? Which two might decay or not? So, ito yung sinasabi kong emotional connection, minds and moods. So, mag-ask kami ng questions, how do you feel when you see decay or dirty things? So, the students hold up an emoji card to share how they feel. So, magbibigay kami ng mga mood cards sa students kung ano nga ba yung magiging feeling, na kapag nakita nila yung decay or dirty things. Kung mag-curious ba sila, ma-amaze ba sila, or madi-disgust. Proceed po sa letter B. Ayun, parang dito naman is-establish ang lesson purpose ng aims niya po. Ano yung purpose ng sinabi dito. So, these learners will be able to identify different materials based on their observable properties such as absorb water, home sink, and under decay. So, ang ibig sabihin daw po, matututo daw po yung mga mag-aaral na kilalanin at ilarawan yung iba't ibang materials na batay sa kanilang nakikitang katangian. Halimbawa na lang dito, may mga bagay bang sumisipsip tulad ng dala at papel, at may mga bagay ba na lumulutang gaya ng kahoy o plastic na bote, at mayroon bang lumulubog na gaya ng bato o bakal, at mayroon bang bagay na nabubulok tulad ng mga dahon at natitirang pagkain po. And the learners will be able to classify po. And materials according their properties, groupings, observed versus non-observed, absorbent, decaying versus non-decaying, and explain the importance of storing them properly. So, dito naman po, hindi lang siya basta makakilala yung materials niya, kundi may ihanay o makakategorya po siya ng tama. Halimbawa po dito po yung product na sumisipsip yung tubig, tsaka hindi, at dito yung product na hindi yung sumisipsip ng tubig, tapos dito naman yung mga nabubulok sa hindi na bubulok po. And next,
These learners will be able to create a simple poster or visual presentation showing their harmful effects of decaying materials on health and safety and suggest responsible ways of disposal. So dito, inaasahan na yung mga bata daw po ay um, inaasahan daw po na magagamit ng mga bata ang kanilang mga natutunan sa pamamagitan ng paggawa daw po ng mga poster at simple presentation. Dito po ipapakita nila kung ano ba yung masamang epekto ng nabubulok na bagay tulad ng mga basura, panis ng pagkain at mga patay na halaman and sa kalusugan natin at sa kaligtasan. Next naman, nag-proceed tayo sa pangalawang case, developing and deepening understanding PLE2 task and impact. Dito is yung activity na pinrovide namin yung group sorting activities. Mas makakatulong to para mas ma-deepen yung understanding ng data. Dito sa objectives namin is layunin namin is yung matutunan ng estudyante kung paano ba i-classify o i-group yung iba't ibang materials like yung sponge, woods, papers, and so on. Based sa kanilang observable properties. Kung sumisisip ba ng tubig o lumulutang o di kaya lumulubog. At nag-block ang tubig. Sa pagkakita ng hands-on or activities ay mas makikita nila kung paano ginagamit ang mga katangian materials sa wastong pag-ibig. Dito sa direction namin is ino-observe yung materials. Titignan or hawakan yung mga bawat materials. I-describe kung ano yung texture at kulay nito. Next naman is yung pangalawang direction is yung in-measure and i-prepare yung water. Gamit yung measuring cups, susukatin yung exactong dami ng tubig. Tapos ibubuhos yung tubig sa isang maliit na container. Dito matututo yung bata sa base measurement, siyempre. Next naman sa pangatlo is isasagsaw bawat materials sa simulation na water. Yung pang-apat naman is yung pang-fourth naman is iti-test or ilalagay yung materials dahan-dahan tapos i-observe kung nagpo-float ba or kung nagpo-float ba or nag-sink. Last, yung pang-fifth naman is iti-test kung nagde-decay ba. Yung decay is kung nabubulok ba or hindi yung isang prutas. Yung pang-sixth naman is i-group na or i-differentiate na yung mga materials sa kung ano yung observe nila. Next naman, pang-last is i-discuss na kung ano ba yung na-observe ng bata. Yun. Jessa, nakamute ka. Sorry. Dito naman tayo sa pangatlong PLA, making generalizations or abstraction. So, yung objectives nito is create a poster with a slogan that shows how decaying materials affect health and safety and encourage people to dispose of waste properly. So, dito is igagawa ng poster na may slogan na nagpapakita kung paano ito nakaka-apekto sa kalusugan at kaligtasan ng nabubulok na basura at kailangan hikayatin yung mga tao na magtapon sa tamang paraan. So, yung directions is, yung una is, make it short, creative, and easy to remember. Okay lang kahit maikli lang siya na slogan, basta andun pa din yung pagiging creative ng isang student at saka madali lang matandaan. Yung pangalawa, it should warn about the dangers of decaying waste or promote disposal. So, dito sa number 2 is yung babalat tungkol sa panganib ng mga nabubulok na basura na pwedeng magtaguyod sa tamang pagtatapon. Is yung mga nabubulok na basura is pwede silang makaano sa atin ng sakit, ganun. Tapos dito sa number 3, show examples of materials that decay. So, magpapakita, dun sa poster na lights, magpapakita sila ng mga examples ng mga Naglag. Naglag ba, Jessa? Ha? Okay na? Parang naglag ka kanina. So, yung number 5, you can also show the right way to dispose of them. Pwede mo rin ipakita doon sa poster and slogan na gagawin nila kung paano yung tamang pagtatapon
O pwede gumamit ng sa mga trash can, ganun. And pang-last, add on to sentence explaining the impact of decaying materials. So, dito sa panghuli is mag-explain lang sila kahit 1 hanggang 2 sentences na nagpapakita ng impact ng mga nabubulok na basura sa kalusugan o sa kapaligiran natin. Ayun lang. Open ka. And that's all. Ito lang po yung aming presentation. Janelle. Sabi ka. Okay na.